Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Ami from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, warning yung para magkaroon kayo ng awareness, action, idea, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive reading lang gusto niyo marinig, pasensya na kayo, baka hindi niyo talaga magustuhan. No, try to analyze yung reading natin kasi maaaring makakatulong talaga ito sa inyo para magkaroon ng positive outcome dan sa nakakarinig kayo palagi ng syempre ng mga positive na hindi niyo naman alam kung ano yung magiging outcome nun, di ba? Pero nasa inyo pa rin yun, it's your choice, no? Okay, tingnan natin Scorpio. Okay, you try to make it balance sa mga bagay o sitwasyon mo this time. So nakikita ko sa iyo dito, no, nandun yung point na kahit nagkakaroon ka ng mga disappointment o nakakaramdam ng lungkot or nandun yung point na sometimes hindi mo na alam kung ano yung gusto mo sa buhay mo. May mga parang yung iba siguro yung parang something missing, no, nandun sa point na parang gusto mo mag-umpisa o gusto mong i-let go ang isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. May mga bagay ka na gusto mong gawin, aksyonan, parang or sa iba dito, there's an idea na you want to make it reality, parang nandun sa point na yun, pero naguguluhan ka, no? Nandun yung point na yun eh. Nandun yung point na kahit na gusto mong magdesisyon, kahit na gusto mong mag-aksyon, nahihirapan yung iba kasi hindi ko alam why, parang may mga unfinished business ata kayo, nandun sa point na yun, no? Marami rin kayo iniisip or may mga unfinished business kayo na this time, you want to fulfill or you want to achieve kasi yung situation na yun or handun yung point of manifestation and desiring, no? Parang naghahanap ka, either hinahanap mo yung solution or hinahanap mo yung sarili mo sa situation. May mga, hindi ko alam, parang you feeling not complete in some aspect of your life. Pero sa nakita ko naman, kahit na ganun ang nakikita ko sa'yo dito, just standing strong naman, no? Yun nga lang, siguro sa dami lang din siguro ng iniisip mo, ganyan. Kaya, hindi ka makapag-focus o hindi mo alam siguro kung paano, no? Pero tingnan natin, ano? Pero ang kasabi kasi dito is focus and strength and you need to see the fact of the situation. Ito yun kasi ang nakikita kong answer dito sa iyo, no? Tsaka masabaan mo pa daw yung pasensya mo. Siguro nga may mga bagay o sitwasyon talaga, ano, Scorpio, na kailangan mo munang unahin or asikasuhin than sa sitwasyon na gusto mong gawin. Mga ganun. Finish the unfinished, kumbaga na doon sa point. Or maybe na yung point na try to analyze or try to see the fact of the situation kung para makapag-isip at makapag-desisyon ka talaga. What is the fact of that situation, di ba? Mga ganun. Mag-filter ka. Di ba? Kung bakit ganun at bakit ganyan ang sitwasyon mo or kung ano ba talaga ang gusto mo, yung mga hando sa point na yun. Pero kang 3, 7, 12, 25, 16, Sagittarius, Capricorn, Leo, Scorpio, and Aries. Sabi ko na nga ba yun na nga yun eh, no? And then, dito sa sitwasyon mo, you are feeling drained, siguro pagod ka lang, or hando yung point na dahil nga sa nakita natin kanina, marami ka lang siguro iniisip, ganyan, you feeling drained, feeling emotion, or may mga sitwasyon na nagre-reflect sa'yo sa nakaraan. Gusto mo ng pagbabago in some aspect of your life,
pero nahandoon yung point na siguro nag-aalala ka or handa yung point of not clear or nakakaramdam ka ng anxiety or nagiging problema para sa iyo. So, ari natin. Handa kasi yung pag-iisip, no? Yan din yung pag-iisip ng isang situation na gusto mo i-transform, gusto mo ng something information or you want something to communicate with someone, pwedeng nahanap mo sa point na yun. But ang dito kasi sa sitwasyon na to, wag ka lang hiling ng hiling, wag ka lang, alam mo parang bunga na kailangan mo sukutin talaga, di ba? Try to make it progress. I-try mo siyang i-progress talaga, no? Yun ang nakikita ko dito sa iyo. And then also, handa na yung point na may tao, hindi ko alam kung nakikisaw-saw ka dito sa sitwasyon na chismis or may mga tao or may tao na pinag-uusapan ka. Yan, may mga chismis. Sana hindi ikaw nakikisaw-saw, no? Yung sitwasyon. And syempre, nandun na yung point na magkakaroon ka ng communication sa isang tao na pwede nasa ibang bansa, sa probinsya, or nasa kalapit payo, ganyan. Ikaw ang kukonect or siya. Yun ang nakikita ko ha. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao dito na ang dami-dami niyang sinasabi. Hindi ko alam why. Pero ang sinasabi naman niya para wala na makabuluhan. Maybe ikaw ito or someone is connected sa'yo. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam kung sino siya. Pwedeng ikaw or pwedeng someone. Pero walang kabuluhan eh. Siguro sa'yo may kabuluhan. pwedeng na sa point na yun. Hindi ko alam. Basta yun ang nakikita ko dito ng energy, no? Yun. And then also, ang nakikita ko rin dito is, may paglilinglang. May manglilinglang, nanglilinglang, o lilinglang ka o panlilinglang na situation. Pwedeng nandun din yung point na pwedeng halimbawa may taong gustong makapag-partnership, makapag-deal, makapag-usap, communicate something, ganyan parang pwede rin na ikaw ito or siya is you don't want to communicate. Pwedeng nahaton sa point na yun. Ano? Parang nililinglang mo siya na, kunyari, hindi mo nakita, kunyari, busy ka, kunyari, ganito. Pwedeng nahaton sa point na yun. Or, this is a vice versa, no? Kasi no pointed name, wala pangalan mo dito. This is an energy reading. And then also, is nandun na yung point na iba dito sa inyo is may tao talaga na mapanglinglang na hindi pwede pagkatiwalaan. Kumbaga, ano yung mga sinasabi niya, huwag kang masyadong magtiwala. No, nandun yung point na yun. Kung sino man siya, no, sa buhay mo. And then, nandun na yung point of cheating. Yun nga, parang panglinglang din siya, di ba? Cheating, ganyan. Pwede nandun yung mga paninira, ganyan. O kaya naman, sana wag ka makasawsaw talaga. And then also is, may tao na magaling siyang magsalita dito sa situation. Para makikita mo parang nagdi-deal siya ng situation sa'yo or kinakausap ka talaga niya na parang profession. Parang siguro profession siya doon sa sitwasyon na yun. Sa talking siguro natin. Pero hindi sneaky yung niya, yung mga salita niya. Pwedeng ginagawa niya na talaga to, ganun. Noon pa man, no? Kaya ingat-ingat ka, mag-trust ka sa intuition mo, or sana hindi ikaw ito. Okay? And then also is, handa na yung point na may vehicles. Ingat kayo when it comes to vehicles. Hindi ko alam kung magpapagawa ka ba ng vehicles, bibili ka ba ng vehicles, nagbebenta ka ba ng vehicles, gumagawa ka ba ng vehicles, kung ano mang vehicles yan, o kaya naman kung ano yung vehicles. Pero sa iba sa inyo is, syempre, ingat na lang kayo when it comes to vehicles. Din ano, kung mga bibili kayo ng mga vehicles, makakakaroon kayo ng communication when it comes to mga ganyan situation, conversation, na connected yung vehicles, siguro you need to be very careful kasi hindi maganda yung nakikita ko energy dito. Sa iba sa inyo is, merong mga mapag-uusapan maybe about traveling na doon sa point na yon. And then also, may mga promises, contract, dealing, tulad ng sabi ko, and partnership na hindi good in term, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ingat palagi talaga.
Pero parang may taong excited pagdating sa pakikipag-usap. Ikaw or someone is connected sa'yo. Pwede ikaw ito sa kanya o siya ito sa'yo. Energy ni Scorpio. May promises na sinungaling, ingat sa mga magpa-promises dyan. Pag sa promises, halimbawa, basta alam niyo naman siguro yung promise, any promises, hindi totoo, yung nakikita ko Energy mo. Okay, when it comes sa yung energy. Sa energy mo is nandun yung point na may mga bagay ka na umaasa ka na magiging okay ang lahat. Halimbawa, may gusto kang gawin, may gusto kang desisyonan, may ginagawa ka. Parang nandun yung point, o gusto mong simulan, o gusto mong, it's more on pag-iisip din kasi nakikita, galing the star and the star. Diba? Yung nakikita ko sa'yo dito, na umaasa ka na magiging maganda yung wakas nun, or magiging mabuti yung resulta na doon sa point na yon. Maaaring may mga naiisip ka. And then also, yung energy na nakita ko sa rin sa'yo is nakakaroon ka ng mga on and off action. Ate, ano yung on and off action? On and off action, halimbawa, gagawin ko, hindi ko gagawin ko, hindi. Pwedeng na doon sa point na yon. O kaya, mga urong-sulong situation, ganyan. O kaya is, iba naman sa inyo is nagkakaroon, you're feeling stuck kasi, hindi ko alam in what way, but you're feeling stuck, or you're feeling like I told kanina, you're feeling drained o baka pagod ka lang talaga. Basta you're feeling stuck and nahando yung nagkakaroon ng mga self-questioning sa sarili. Feeling bored yung iba. Sa iba naman sa inyo is dissatisfaction or may mga kalungkutan or sad. Hindi naman siguro ganun kalaki yung sadness na yan. But you try to make it balance any situation into your life kahit na ganun yung nararamdaman mo sa nakita ko dito. And then also, maaring iba rin sa inyo is nahandun pa kayo sa point of recovery situation. Pwede may mga naganap o nangyari in the past na hindi naging maganda or na-drain nga kayo or may mga sitwasyon na kailangan nyo mag-heal, kung magkasakit man kayo, o may mga naramdaman kayo na painful, siguro this time is unti-unti ka na magkakaroon ng, hindi pa naman totally recovery, but still, nagiging okay naman din, no? Papunta ka na doon. But you always try to make it balance na lang din and control any situation into your life. And sa iba naman sa inyo is may mga bagay kayo na when it comes to energy is you evaluating situation. May mga i-evaluate kang sitwasyon. Siguro may mga isipin ka, ay ganito yun ganyan yun. Yan. In what way yung evaluation mo or mga bagay ka na gusto mong baguhin. Or may mga naiisip ka about something creating situation, mga ganyan. Anong parating kay Scorpio? Parating po. Queen of Cups. Ano po yung Queen of Cups sa kanya? Scorpio, parating. Uy. The Fool again, oh. Ay, Devil! Galileo. Ang galing, oh. 2 and 2. Baka nakakita ka kanina ng, we have the 3-2. O kaya yung kanina, di ba, may nakita ka full. Dalawang full. Baka nakakita ka ng mga 0-0, 2-2-2, ganyan. Or maybe na connected sa'yo yung numbers na yun. Pwede mga plate number, apartment number, house number, mga ganyan. O kaya kung 2-2-2, 6, diba? O. Kung ano man yan. Tingnan natin. Ang parating sa iyo. Parating sa iyo is magkakaroon ka ng hindi pagkakaintindihan sa isang babae. Ganyan. Actually, dalawa yung babae. Pwedeng connected ka sa dalawang babae, pero yung isa doon is medyo hindi ka yung magsi-same page kasi dito sa situation. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng na doon yung point na halimbawa,
gusto niya makapag-conversation sa'yo, ganyan, ganun-ganun. O ikaw, gusto mo makapag-conversation sa kanya, pero siya ayaw niya. Pwede nandun sa point. Or maybe, magkakaroon ka ng frustration sa kanya. Or, makaramdam ka ng mga pagkairita, conflict, disagreement, hindi pagkakaintindihan, pwedeng mga tension, mga ganon, situation, ano, or mga battle situation. Sana hindi ganun kalaki. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is ang parating sa iyo is may natutulog ka ba? May ganun eh. Kung medyo hindi ka nakakatulog o kaya night shift ka, ganyan, o hindi ka nakakatulog, pagising-gising ka, o late ka na natutulog, or maaga ka nagigising, bumawi ka, no? Kasi naglo-low kasi yung energy mo para you need to try to make it balance din yung situation. Parating din sa'yo, may mga time daw na mananakit daw yung ulo mo. Or may mga time na pwedeng manakit yung paa mo, no? Sa nakita ko dito. And then also, may mga mararamdaman ka talaga na lungkot or you're feeling emotions. So nakita ko na you're feeling stuck in some aspect of your life. Hindi ko alam kasi andun yung point na parang nai-stuck ka or natatrap or na-stagnant ka sa sitwasyon na parang gusto mo nang mag-umpisa ng sitwasyon pero nahahata ka nito. Yun ang nakikita ko And then also, sa nakita ko dito is there's a person na they want or you want, ikaw o siya, parang may apology kasi ako nakikita. Pero, or conversation, pero yung isa kasi is lumalayo or umiiwas, maybe, nandun sa point na yun, ano, but someone's want ng conversation or something want apology. Meron din ako nakikita dito na tao, maybe you or vice versa. Sabi, ate ba't vice versa? Kasi hindi ko binagit yung pangalan mo, okay? This is an energy reading. Gusto niyang, they want something clarity o nahando yung point na may mga bagay siyang gusto niyang itama or i-correct, mga ganyan. Pareho lang yun, ate. At mag-ingat ka raw sa mga tao na nakakausap mo. Kasi, talagang may nagsisinungaling. May financial problem ka ba, Scorpio? Yan. Hindi ko alam kung siya yung may financial problem or this person or ikaw is may financial problem. No? Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon daw na hindi mo maharap-harap, ganyan, or nandun yung point na someone's blocking you. Maybe you block this person, or block ka niya, or ayaw ka lang niyang kausapin. Yun ang mga parating sa'yo. Ate, anong gagawin ko? Siguro you need to be calm muna when it comes in this connection, or nandun yung point na try to think na lang din muna, no? Mag-trust ka sa intuition mo. Yun ang nakikita ko dito. Iba sa inyo is nag-isolate talaga, no? May cheating ingat ka sa mga tao na nakikausap mo o kaya naman is ikaw nagchi-cheat ka o kaya naman sa mga kaibigan, yung iba, no? Yun ang nakikita ko dito. There's a cheating situation. Kung sino man yan nagchi-cheat na yan and in what way yung cheating niya, iba-iba kasi yung cheating, di ba? Dapat iwasan ni Scorpio. May parang may nakita ako na parang nag-uusap-usap when it comes to a territorial. Baka magkakaroon ka ng mga conversation related doon. May mga hindi pagkakasunduan or may-aring may tao na tutol, ganyan, salungat. Meron. 5 ba kayo magkakapatid? Kasi nakikita ko dito may 5 tao. May 5 tao na parang hindi naman gano'n nagkakasundo. Or may tao kang hindi nakakasundo. Bakit po the moon? Dapat niya iwasan. Thank you po. Okay, dapat mong iwasan the moon and the sun. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka daw magkaroon ng recovery in some aspect of your life. Pwedeng sa pera, pwedeng sa sarili mo, physical, emotional, spiritual, or kung saan man yan.
or sa sarili mo, physical, di ba? Halimbawa, may mga nararamdaman ka na pala, ganyan, or you need to recover or to heal something into your life, mga ganon sitwasyon. No, iwasan mo daw, syempre, kung yun tulad ng sabi ko kanina, kung medyo napupuyat ka o kaya naman hindi ka gaano nakakatulog, kulang ang tulog mo, hangga't maaari bumawi ka. Tsaka sabi dito, siguro ano rin, kailangan mo rin lumabas-labas, mga ganun situation, o kailangan mo ng vitamin D, mga ganyan situation, ano. Lalo na kasi pag puyat kayo, alam mo ba, pag puyat kayo kasi is yun yung magiging kulang sa atin, yung vitamin D. O kaya is kung kailangan mo talaga lumabas, magpa-araw ka hanggang 9 lang kasi pag nag-10 na iba na yung sikat ng araw na yun, no? Medyo magiging ano na yan, cancerous na yan sa ano. Hindi naman ako doctor or nurse, pero syempre, pag mahilig ka magbasa, 'di ba? Yun, kaya ingat-ingat lang din kayo. Yan, pwede rin ka rin kasi magkasakit tayo sa araw, sa maling oras. Maling oras eh, no? Yun. And then also, iwasan mo, syempre yung mga sitwasyon na makapagbibigay sa ng frustration. Halimbawa, gagawa ka ng sitwasyon na alam mo na mapuprostrate ka naman at the end, 'di ba? Wag na. Iwasan mo yun. Kasi kung okay naman yung ngayon, bakit dadagdagan mo pa yung frustration mo? Ayusin mo muna yung sarili mo, ba't mo dadagdagan yung frustration? Mga gano'ng sitwasyon. And then, siyempre yung mawala ka sa plano mo. Yung ma-stagnant ka, yung tamarin ka, yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban. Ay, bukas na lang. Ay, sa next week na lang. Ay, mamaya na lang. Ganito, ganyan. Iwasan mo na lang din yung mga delay situation, ano, sa nakita ko. Dito, siyempre, yung sadness and self-doubt when it comes sa sarili mo, ganyan. Iwasan mo yung mga disloyal na person, or if ever na ikaw yung disloyal, siguro fix it na lang din. And then, syempre, yung mga lungkot, self-doubt, sadness, o lack of clarity ka sa mga bagay, but you need to trust to your intuition, no? Yan. Yung mga false impression mo, ganyan, iwas-iwas na lang din hangga't maaari. Kung pinaka-the best kasi sa lahat is to think very carefully rin talaga, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Tingnan natin, love. Scorpio in love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, at saka pala, iwasan mo pala, Scorpio, mas, siguro ano ka, no? Yung iba sa inyo, hindi kayo gaano kumakain ng gulay. Mas marami ang meat. Siguro mas damihan mo pa kumain ng vegetable or mga prutas than sa mga meat, no? Isa rin yun sa makakatulong para sa inyo. Or consult your doctor. Hindi, pero kasi kung when it comes to common sense kasi, talagang the best talaga ang vegetable. Diba? Hindi ko naman sinabing purgahin nyo yung sarili nyo. Balance eh. Okay, love, Scorpio. Kamusta po ang love ni Scorpio? This week. Okay. Ay, ganun. Kung sino man itong tao na to sa'yo. Your love. Pwedeng iba sa inyo dito, ano to? Mas bata to, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Mas bata to sa'yo. Okay, when it comes to, when it comes sa love, sa mga single dyan, yes, meron, maaaring meron kang kausap, ka-textmate, mga ganyan. Pero alam mo, hindi ka naman gusto nito. Hindi. Gusto niya sarili niya. Sabi gano'n. Or handun yung point na mas focus siya sa sarili niya, to rebuilding, to structure, or sa family niya. Yung tao na to. Pwedeng kung nakakausap niya mo to, or magkakaroon ka ng conversation itong tao na to, is kailangan mo talaga makuha yung loob niya. Yun ang nakikita ko dito, Scorpio. Or maybe vice versa tayo, ha, yun. Ate, okay ba siya? Kasi vice versa to eh. Dito sa sitwasyon na to, kasi mas focus to tao na to sa sarili niya, or maybe this is you. Pero ang nakikita ko sa kanya dito is hindi siya ganun, hindi siya focus sa iyo eh. As in, hindi. Sa iba siya nakafocus. Sa mga layunin niya sa buhay. Kung sasabihin niya na mahal ka niya, mas mahal niya yung sarili niya. Siyempre, lahat naman tayo mas mahal natin yung sarili natin, di ba? Pero dito hindi eh. Dito na mo, di ba?
Makikita mo naman yan eh. Three of Swords. Kayo na sumagot. Kasi hindi kayo para sa isa't isa nitong tao na to. Kalayo edad nyo, no? Nito. Yun nakita ko. Either mas bata ito or mas vice versa tayo, ha? Or mas bata ka. Pero kung titingnan ko nga dito, dalawa yung iba dito eh. Nakakausap niyo dalawa. No? Kung kayo naman is magkahiwalay nitong tao na to, kung magkahiwalay kayo, kasi naging option ka lang nito. Kumbaga, itong tao na to is ano yung point na ginatasan? Ginatasan, ate, salbahe. Dito sa energy ha, yung energy na nakita ko siguro kasi mapagbigay ka lang din, di ba? Baka mabigay ka lang talaga, ganyan. Baka konting hiling lang niya, go, go, go ka, mga ganun sitwasyon. O kaya hindi siya humiling pero nagbibigay ka, yung mga ganun sitwasyon. You're giving, kumbaga, or vice versa. Yes, there's a third party, ako nakikita dito. And you're doing your best naman, or you're doing your responsibility when it comes to this connection, yun nga lang, alam mo yung kahit na hindi uukol, hindi na umuukol, bubukol, pero pipilitin mo yung sitwasyon. Doon sa point na yun. Yung parang hindi naman talaga pwede. Pero, nagbabaka sakali ka maybe, o doon na pinaglaban mo talaga siya, pwede na doon sa point na yun. Pero, itong sitwasyon na to is they want getting together, or you want getting together. Or pwedeng nahado yung point na nagkabalikan kayo or nagkaintindihan kayo and then they lost. No? Pwede iba dito na wala na kasi ito, namatay. Ganyan. Sa iba, yung mga na-lost, syempre ibang kwento na yun, di ba? Ibang story yun. Pero yun dito is you'll hindi ko alam kung sino nagkapaghiwalay no? You lost this person, no? Yun na nakikita ko. Kasi there's a breakup din ako nakikita sa inyo. Kung kayo naman is in a third party relationship, oo naman, meron talaga. Meron. Ganito lang din yung point na alam mo yung kahit na pagdadalawang isip dito sa situation. Siguro, kung hindi pa kayo nagkakahiwalay, palagi kayo nag-aaway. Or may mga time talaga na hindi kayo nagkakaintindihan, ganyan. May mga sadness situation. Pero, at least, diba, kahit isa sa inyo, you want to stay. Pero, alam ko, may isa, nag-iisip na rin kasi isa dito eh. Kasi isa dito is a player. Siyempre, kaya nga third party player. Sana hindi kayo magkahiwalay. No? Kung matatagal na kayo, handa yung point na doing best kasi may responsibility siya sa'yo kasi siguro dahil sa anak, nahado lang sa point na yun. O yung iba sa inyo, nagkahiwalay na talaga dahil lang sa anak, siguro yung connection. Mga ganun connection, mga ganun, ano. Kung hindi naman kayo nagkahiwalay pero may third party, good luck. Di ba? Kung wala naman third party relationship, no? Kasi iba dito, option lang naman kayo. Kung walang third party relationship, is nando yung point na may mga time talaga na hindi masaya, ano? Siguro may mga kakulangan o may mga unfulfillment situation when it comes disconnection. Yan, napaiisip yung isa. May pwede rin na marami siyang gustong ibigay sa iyo or ikaw ito sa kanya sa mga walang third party pero hindi niya kayang maibigay. Nandun yung point na yun. Kumbaga may mga gusto siyang i-present sa iyo, ganyan, hindi niya maibigay. Yun at nakita ko, pero masaya daw siya. Kumbaga, pipilitin niya maging okay yung connection na ito kahit na parang ibibigay niya yung kaya niya ibigay. Pero nasasaktan siya, hindi ko alam why. They feel pain dito sa situation. Scorpio, sumasakit tiyan mo? Sisikmurain ka ba? Sinisikmura ka ba? May sakit ka ba sa tiyan? Or may mga time na sumasakit yung tiyan mo? Ingat na lang kayo, no? Or someone is connected sa'yo. May lalaki kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung sino siya. Basta, ingatan niyo yung mga ininom niyo, kinakain niyo, kung kailangan niyo uminom ng vitamins, or mga maintenance niyo, no? Babae ka man o lalaki. Ingat kayo sa health niyo. Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam, pero nalulungkot kasi siya dito sa sitwasyon. Siguro kasi hindi niya maibigay yung lahat para sa iyo or ikaw sa kanya, mga ganun sitwasyon.
Anak, baba mo na. Ano yan, gumin? Tingnan natin yung money mo. Yung sa mga iba naman sa inyo, dito, sa iyong ibang relasyon nyo, kasi may nakikita ko dito, hindi ko alam kung relasyon mo siya or yung mas bata sa'yo or anak mo, materialistic, no? Anong tawag dito? Materialism. Ganyan. May taong materialism. Money. Kamusta po yung money ni Scorpio? Okay, when it comes, the Nine of Pentacles and the Magician. Uy, okay naman yung money mo. Oh. Yun nga lang, may mga bagay na hindi ka na natuto. Yun ang sinasabi dito. Ano ba yun? Bakit nga ba? Yun ang sabi dito ha. May mga time na hindi ka nagiging yung hindi naman siguro kayo lahat yan. Kasi energy reading tayo. May mga time na hindi ka wise. Ganyan. May mga time na mahina ka. Yan. Mahina ka daw. Mahina kapit. Yung mga ganun sitwasyon. Siguro, yun yung the best na kailangan mong magpakatatag. No? Kumbaga, kailangan mo talaga na mag-action, be creative, and make things happen talaga, no? Yun nakikita ko dito sa'yo. Kumbaga, if there's an idea na you want to pursue it, actionan mo talaga siya, no? Yun ang nakita ko dito. Huwag ka lang manifest sa sitwasyon. Ate, wala ba akong pera? Hindi ka naman sa walang pera dito sa sitwasyon na, no? Kung tutusin nga, nabibili mo yung gusto mo, nakakakain ka naman, kasi of the Nine of Pentacles and the Magician, equivalent of 10, 'di ba? Yun nga lang, may mga time lang talaga na minsan hindi wais yung action or hindi ka natututo or hindi natuto. Yeah, may mga ganun daw sitwasyon. Kung ibig sabihin, kontian mo pa ng kembot para mas more mag-success at least. Okay, ay, ano ba yan ate? Okay, when it comes sa advice is you need to use your mind and intellect, no? Anything that you want to pursue, anything that you want to tell to someone, o kaya kung may mga bagay na you want something clarity, gawin mo siya. Huwag kang matakot, no? Huwag kang magpabaya, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan, or hindi yung point na syempre is iwasan mo din sometimes na maging pasaway, no? If ever na may mga pasaway na tao or may mga hindi natututunan or maybe when it comes sa pasaway kasi halimbawa, marami kasi ang pagiging pasaway. Halimbawa, bawal mo kainin itong bagay o itong hindi naman bagay yung pagkain na to, di ba? Pero pasaway ka kasi masarap. Alam mo naman yung bawal, masarap, 'di ba? Yung mga gano'n. Kung ano man paanong pasaway ka is I don't know sa'yo kung ano yung nagiging pasaway ka yan. Medyo iwasan mo na lang siguro yun, ano? And syempre is when it comes to advice is this is a time to start a new beginning when it comes to in your life. Kumbaga may mga bagay talaga na pursuing, no? Ang mga sitwasyon, be concentrate and then focus, no? Focus, huwag ka magda-doubt and then syempre be creative, no? Creative and kailangan talaga sa'yo is the mental clarity kung ano talaga yung mga bagay na gusto mong i-resetting, umpisahan, simulang muli, ganyan, tapusin, i-let go, mga ganang sitwasyon. Pag-isipan mo and be responsible, no, sa lahat ng aspeto ng buhay. Basta mag-continue ka lang. Continue sa direction to find your goals, na sinasabi to kasi marami pa siya ibibigay na opportunities sa'yo, Scorpio, and don't waste time sa mga bagay na hindi ka magiging successful doon. Tandaan mo palagi, time is gold, no? Yan ang nakikita ko dito. Ilaya mo yung sarili mo sa mga bagay. Make a positive destination, clear path, and syempre, aray ko, anak, ang sakit. And syempre, is take it action, no? Yan. Arigato namaste, God bless.